Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Thank you sa pag-click ng aking video. Good day po sa lahat ng mga nanonood. Sa mga bagong viewers at napadaan lang, by the way, I'm Tita Eda. Welcome to my channel. Ang channel na maghahatid sa iyo ng dagdag kaalaman tungkol sa government services, bagong mga balita at informative videos na galing sa legit na resources. Mag-subscribe na para updated ka. Currently po as we speak ay meron ng mga naka-registered na senior citizen na almost 5 million po sa ncsc.gov.ph po. Pero kahit ganun po, hindi pa rin po lahat ng senior citizen ay naka-register. So atin pong i-discuss kung ano ba talaga ang NCSC registration at kung ano po ba ang mabibenefit ng ating mga senior citizen. So ayun na nga po, ang Senior Citizens Data Form or SCDF po ay ang official na registration form na ginagamit ng NCSC para po sa registration. So ito po ay 4 parts na dapat pong sagutan ng ating mga senior citizen. Usually po kayo talaga ang mag-fill up ng form, pero just in case po mahihirapan kayo, is recommended na dapat family member nyo po ang mag-fill up ng registration form. Dahil marami pa rin po ang hindi naka-register sa NCSC, madaming gustong malaman ano nga ba ang magiging benefit nila pag nag-register dito. So according sa National Commission of Senior Citizen or NCSC, it has been mandated or required po na dapat ang mga senior citizens sa ating bansa ay mag-register dito dahil ito ay may mga programa na maaring mag-improve, develop, and protect the well-being of each senior citizen. And by this po, all senior citizens are invited to register with NCSC and participate in developing programs and activities that are beneficial to all the senior citizen. So heads up lang po sa ating mga senior citizen na hindi po ibig sabihin na pag nag-register na po agad dito ay kasali na sa lahat po ng cash assistance katulad po ng social pension. Currently po sa social pension ay ang mga indigent senior citizen lamang po ang kasama dito at meron nga po yung kaka-approve nga lang which is yung expanded Centenarian Act na yung 80, 85, 90 at 95 years old ay mabibigyan naman po ng 10,000 pesos. So, kailangan po naka-register kayo dito sa NCSC para makasama po kayo sa listahan. At eventually po, pag nagkaroon na naman po ng iba pong cash assistance para po sa specific na grupo po ng senior citizen ay mas madali po kayong mabibigyan dahil naka-register na kayo. According nga po dito sabi, what is your responsibility when you register? What is the obligation of NCSC when you register? As I have mentioned po, ang responsibility ninyo pag nag-register is to make sure na tama, correct ang mga details at information na inyong isasubmit po para updated ang record nyo sa personal profile ng NCSC po. And by providing information, NCSC will be able to design its program and activities personally for you and providing you assistance suitable for your specific need and condition. At lastly, what is the obligation of NCSC when you register? So, by registering po, NCSC acquires the information dataset to be used in the validation of each registrant. It is the obligation of NCSC to protect and secure the information obtained from the registration form. So, ayun nga po ang importansya ng pagre-register po sa NCSC para mapabilang po kayo sa programa na mabibenefit po kayo in the long run. So, hopefully nga po lahat ng senior citizen na magre-register nga po ay mabibigyan ng mga cash assistance or medical assistance po na makakatulong po para sa
Ngayon na nakapag-register na kayo sa ncsc.gov.ph, ay gusto naman natin malaman kung paano i-check kung kayo ay naka-register na. So, paano i-check ang verification sa website po. So, ito po ang ating step-by-step guide. First step po ay dapat pumunta sa www.ncsc.gov.ph. Pwede nyo po itong i-check gamit ng inyong cellphone. At this time po, ang i-click nyo ay yung verify here. Yan po yung second step. Third step po is mamimili po kayo gamit yung verify using registration reference number RRN o yung verify using exact name and birthday. So, this time po, piliin natin yung una using yung RRN po. So, yun nga po, enter nyo yung RRN. At this time po, i-enter yung PKN or yung passkey number. Ito, remember, kayo po yung nag-assign nitong 4-digit number na to. At once kompleto nyo na pong i-enter, i-click nyo po yung submit. At ito po ang lalabas na information po. Yung pangalan nyo, yung edad nyo, at ang importante po is yung registration status, dapat ang nakalagay ay registered. At ganun lang po kadali at kabilis para i-check kung kayo ay registered na po sa NCSC. If sa tingin mo, natulungan ka ng video ko na ito, nakasave ka sa oras mo, you can click yung thanks button at any amount ay malaking help sa pag-grow ng channel ko. Yun lang po muna ang aking update. Sana ay nakatulong na dagdag kaalaman ang aking shinare today. Ang goal ng aking channel ay mag-create ng awareness. Kung ganitong mga topic ang gusto mo, panoorin mo ang mga videos ko na ito. Thanks for watching! Kung may kapamilya, kaibigan o kakilala sa tingin mo ay magiging interesado sa video, please share or tag sila sa comment section. At syempre, if nagustuhan mo ang video, i-like mo na ito at subscribe ka na din. As always, feel free to write your questions, comments, and opinions respectfully. And continue to be a blessing and stay safe!